dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Ilalatad, lalatad, lalatad, lalatad. Bag sauce in hand. Yan, sumainyo ang kapayapaan ng Diyos. Muli sa awat tulong ng Diyos ay may panibago na naman tayong episode at nagbabalik ang special episode yata ito. Hindi ko alam kung ano itatawag sapagkat ngayon lang tayo nagbalik. At para hindi na tayo magtagal, gaya ng ating pinagpapaunang sabihin bago tayo makapagpasimula sa ating programa, si Kapatid Rodrigo at nandito rin si Kapatid Namago at kumpleto tayo dito sa studio, ano bang purpose ng Ang Dating Landas? Unang-una, marami kasing nagsasabi, kayabangan lang daw ito, kahambugan lang daw ito, sinisira daw natin ang imahe ng Iglesia Katolika dahil sa apologetikong ginagawa natin at dahil sa episode ng Ang Dating Landas, unang-unang hindi ho. Bakit? Dahil ang isang santos na mismo natin ang nagsabi na hindi ako karapat dapat tawaging Katoliko kung hindi ko kayang ipagtanggol ang aking pananampalataya. Dahil kung ang pakikipagdiskusyon, yun ang makakasira sa reputasyon, sa imahe ng simbahang Katoliko, bakit mismo ang puno natin o founder nating ating Panginoon Hesukristo nakipagdiskusyon? Pinuna niya yung mga skribat pariseyo. Katunayan, basahin natin sa 23:15 ng Mateo, sa aba ninyo, mga skribat pariseyo, mga paimbabaw. Hindi ako pwedeng sumigaw kasi sumasakit yung ugat ko sa ulo. Tuloy natin. Sapagkat inyong nililibot ang dagat at lupa upang makahanap ninyong makakampi. At kung siya'y magkagayon, ay ginagawa niyo siyang makaibayong anak pa ng impyerno kaysa inyong sarili. Sundan natin ang logic na itong mga pumuna sa atin, hindi na lang natin papangalanan, bagamat sila ay bantay sa syudad, para umiwas daw sa kaguluhan kuno, samantalang wala naman tayong ginagawang masama, tumutupad lang tayo sa ating tungkulin, pinupuna tayo, mas mabuting hindi na lang natin sila i-mention. Kaya ang tanong ko sa inyo kung nanonood kayo, tatlo yun kung nanonood kayo, kung ang pakikipagdiskusyon o pagsaway na may kabagsikan ang sisira sa imahe ng Iglesia Katolika, bakit mismo si Kristo nakipagdiskusyon sa mga iskriba at pariseyo? At hindi lang si Kristo, kundi ang mga apostol. Bakit? Dahil si Pablo na mismo nagsabi sa Filipos 2:5-8, magkaroon ng pag-iisip gaya ng sa ating Panginoong Hesukristo, na kung paanong si Kristo nakita niya mali, pinuna niya, nakipagdiskusyon siya, ganun rin tayo makikipagdiskusyon. Bakit? Segundo Corinto 4:5, ang ating pakikilaban hindi laban sa laman. Muli, para hindi tayo makapagtagal, ito ay isang komentaryo sa pamamagitan ng isang video call conference kung saan nakausap natin si Mr. Ramil Parba. At makikita natin ang kanyang kawalan ng aral at hindi natindigan ang mga tanong at ang kanyang mga paratang sa Iglesia Katolika. Sa mga hindi po nakakakilala kay Ramil Parba, ito po'y pinakamagaling daw kuno na manloloko. Defensor pala ng Iglesia ni Manalo na nakalaban ni Father Darwin. Ating silipin ang bahagi ng kung saan nabutata siya kay Father Darwin. Panoodin natin. My church. This church cannot be other than the Church of Christ. Akan po ito, hindi? One minute. Mr. Moderator, ako ngayon, ibalik ang pasubok. Kaya ko na dito ba dito? Ano mo? Tubag! Behave! Ayos lang mo palabi, no? We base our argument based on logic, not on emotion, no? Time is on. Tubag, 1 minute. Sakto ang imong kikutlo o niya atong dugtong sa imong pasugo aron makasabot jugag sakto. Nya every time the Church of Christ has totally become the Catholic Church. Although writers and historians treat them
as synonymous. Every time nga mukutlo lagi kag libro nga Church of Christ, ripirado na sa synonymous kay Iglesia Katolika. Naana sa inyong pasugo. Okay. Ang akong ipakutana, ulitin ko, kasi yung binasa ko, tanggap mo ba ito? Yan lang muna tanong ko. Tanggap mo ba? The Church of Christ. Ayaw sa obra, masama. Di ba? Bakit ka? Continue the interpellation. Eko, sunod tanong. Sunod tanong. Sunod. Sangayon ka, Santiago 2:7, nga ang mga alagad tinawag sa pangalan ni Kristo. Tanggap mo yun? Niya sa inyong pasugo nga not name is the only identifying mark of the true Church of Christ. Busa, basa-basa po mas pasugo ninyo. Kay mauro ni maghatag ninyo katinawan. O nya, wapa ko man. Ako'y 1 minute god, no? Nga akong gipamatudan, wa pa jud siya nagpaabot jud ko. Kadaghan man sa libro, wa na gamit ron kung di siya makahatag nako litra por litra. Nga si Kristo'y nagkutukod sa Iglesia Katolika. Mao na nga ligon kayo kababarog. Unya kontra sa opinion lang. All opinions are equal with the absence of evidence. All opinions are equal. Patas ra ang tanang opinion kung wa kay gigunitang ebidensya. O pa mga kahatag og ebidensya. Nagpaabot ko. Iguwas na. Okay. Sumala. Yan, at ating napanood, butata. Talagang nasampal ng aral. Yan talagang sinasabi sa 2 Korinto 4 hanggang 5 eh. Na yung sandata ng mga apostol na hindi laban sa laman, hindi siya nakapuntos kay Father Darwin eh. Tanong sa atin ba, nakapuntos si Ramil Parba? Panoodin natin ang naging pag-uusap natin at pakinggan nyo mabuti kung paano umiwas sa tanong at paano napatunayan mismo ni Ramil Parba na siya ay hindi tunay na Kristiyano sa pamamagitan ng pagkabutata, pinagpawisan eh. Paano pinagpawisan? Kahit hindi ko nakikita yung mukha niya sa call, talagang pinagpawisan nito sa pagkat ng tarantana. Sapagkat sunod-sunod ang ating tanong, sunod-sunod ang sampal sa kanya nung aral na ikaliligtas na sinasabi ni Pablo sa 15:2 ng unang Korinto. Ating panoorin ang naging usapan namin netong ministro na magaling daw kuno na nakalaban at nabutata ni Father Darwin sa Loon, Bohol. Panoodin natin ang aming pag-uusap. Pwedeng magtanong, Karamil? Ano tanong? Di ba sabi mo, kasi napanood ko dun sa debate, walang Iglesia Katolika Apostolika Romana sa Biblia. Tinatanggap niyo po ba to, Karamil? Teka, hindi ako dapat mag-ano ngayon. Hindi, kasi po, kung tunay kayong Kristiyano, 3:15 ng unang Pedro, handa dapat kayo sa pagsagot. Ang tiniklaim ninyo, Kristiyano kayo, pero hindi naman kayo handang sumagot, sa makatwid, hindi kayo Kristiyano. 12:48 ng 1, ang nagtatakwil kay Kristo, nagtatakwil sa salita ni Kristo. Ano ba reliyon mo? Ano ko, kapatid, kaanib ko sa tunay na iglesia po, Karamil. Ano ba? Ano bang reliyon? Ano nga reliyon? Ano Yung itinatag po ni Kristo 2,000 years ago, wala pa naman pong Security and Exchange Commission on Caramil Parba. Therefore, ipinangaral ang mga apostol, kaanibang mga apostol, sa 9:31 ng gawa sa La Sagrada Biblia, Las Iglesias Católicas Apostolica Romana, hindi Iglesia ni Cristo na na-registered in Philippines in 1914, Karamil. Kaya magtatanong nga po ako brother, at hindi ito ang lugar para tayo mag-diskusyon. Kung gusto mo ng pumunta ka dyan sa... Hindi, Karamil, Kristiyano po ba kayo, Karamil Parba? Oo naman. Bakit kung Kristiyano po kayo, kasi yung tunay na Kristiyano, sumasamba po kay Kristo, kahit tama? may trabaho ako ngayon, kahit ako nagtuturo, paano mo ako? Pasasagutin mo ako? Opo, nasa 6:33 po ng Mateo yun. Dapat hanapin ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag niya sa inyo. Therefore, kahit nasa trabaho tayo, uunahin natin ang atong Ginoong Hesukristo. Ayan, pinatay na ni Karamil Parba. Naipit na. Ang bihira. Yan ang hindi tunay na Kristiyano. 3:15 ng unang Pedro, hindi makasagot sa simpleng tanong. Ayan napakinggan nyo mga kapatid
At yan, ating napanood, talagang pinatunayan niya lang gaya ng ating pinagpaunang sabihin kanina na siya ay hindi talaga tunay na Kristiyano. Kasi unang-una nagtatanong ako, sabi daw nagtatrabaho daw siya. Ngayon, ano ba yung trabaho niya? Hindi ba't siya ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? Pero niyo, 3:15 ng unang Pedro, hindi sa inyo itinuro ng sugo ninyo? Noong 1914? At hanggang ngayon na si Edong Manalo, hindi pa rin itinuro sa inyong 3:15 ng unang Pedro? Na ano? Na ang tunay na mananamba kay Kristo, basahin natin sa 3:15 ng unang Pedro, ganito ang ating mababasa. Na inyong sambahin si Kristong Panginoon, na inyong buong puso, na handa kayo sa pagsagot. Tanong, nung tinanong ko si Ramil Parba, handa pa siya sa pagsagot? Hindi nga siya nakasagot eh. Biruin mo, tinanong ako, siya ka ba kaanib? Sabi ko, aba, sa tunay na iglesia. At yung iglesia na yon, hindi inirehistro sa Security and Exchange Commission. Dahil nung panahon ng ating Panginoon sa Kristo, wala pa naman Security and Exchange Commission nun. At according sa history, yun ang Roman Catholic Church. Na ano? Na naitayo nung 1st century at ayon sa Greuler Encyclopedia sa volume 16 sa pahina 200, the history of the Roman Catholic Church began upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Ang nakalagay, about 120 persons were gathered there. The church described to be the society that Jesus Christ found. Kaya yung iglesia na yon, na naitayo ng wala pang Security and Exchange Commission, yun ang Iglesia Katolika. Na itinayo ni Kristo na hindi pananaigan ng Hades. Ibig sabihin, kahit anong taon, kahit anong bansa, hindi magigiba yung iglesia ang itinayo niya. Dahil si Kristo nga mismo nagtayo eh. Inutos sa kanya ng Diyos eh. Bakit? 12:49 ng 1, sapagkat ako'y hindi nagsasalita ng mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nagsugo sa akin, siyang naguutos kung anong aking sasabihin at kung anong aking sasalitain. Therefore, lahat ng lumalabas sa bibig ni Kristo galing mismo dun sa Diyos, na siyang Ama na nagsugo sa kanya ayon sa 4:4 ng Galacia. Sapagkat isinugo ng Diyos, ayon kay Pablo, ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae. Ibig sabihin, yung nagsugo sa kanya na yun ang Ama na nasa langit nung panahon na yon, sapagkat yung tunay na Diyos sa 5:20 ng unang 1 naparito at yun si Kristo at iisa sila ng Ama, yun ang nag-utos sa kanya. Aba, sinungaling ba ang Ama? 1:2 ng Tito. Sa pag-asa ng buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na hindi makapagsisinungaling. Kaya ang Diyos hindi makapagsisinungaling yun. At yun ang sinabi niya sa ating Panginoon Kristo. Kaya ang sinabi niya sa 16:18 ng Mateo, kahit pintuan ng Hades, hindi pananaigan ang simbahan na itinayo niya. Therefore, that is existed in 1st, 2nd, 3rd, 4th hanggang sa 2025. Tanong, kailan ba sila lumitaw? Kailan ba lumitaw ang iglesia ni Manalo? Basahin natin dito sa isang aklat ni Douglas. Nandito yon. Makibalasa kapatid na JB, yung kay Douglas M. Ayan, hindi. I-ano natin dyan. Ayan, itong aklat na ito. Basahin natin yung aklat mismo sa aklat ng mga nagsusuri. Talagang maganda ito dahil utos naman ito eh. Unang Thessalonica 5:21-22. Subukin yung lahat ng bagay. Ngayon, sasabihin ng mga ministro, bakit official doctrine nyo ba ito? Official doctrine ba yan na Iglesia ni Cristo? Hindi. Pero ito ang isa sa mga sinabi ng mga taong nagsusuri na sumunod lang sa 4:1 ng unang 1 patungkol sa inyong iglesia at sinong nagtayo. Basahin natin. Ang sabi dito sa pahina 776, noong 1978, ang Pilipinas ay gumawa ng sarili nitong kulto. Cool. Talaga, malamig talaga, kulto. Higit sa lahat, ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ na itinatag noong 1914. Sino nagtatag? Ni Felix Manalo. Abay, paano magiging yan ang tinutukoy sa 16:18 ng Mateo? Samantalang naitayo yon 1st century. Saan naitayo? Sa Jerusalem. At kaya ng binasa natin sa Greuler Encyclopedia, walang ibang iglesyang naitayo sa Jerusalem 2,000 years ago, which is 1st century, kundi ang Catholic Church, and that society was Jesus Christ found. At inaamin naman ang pasugo nila yun eh. Basahin natin sa 1988 ng pasugo na inaamin mismo ng kanilang mga ministro na ang tunay na iglesia ni Kristo ay ang Iglesia Katolika. Basahin natin ito. Ayan, even the secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostle.
leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Bay, napakalinaw. Nasa pahina 6. Na napasugo na mismo nila umaamin, kasaysayan na mismo nila umaamin na yung iglesyang itinayo sa Jerusalem, which is na itayo ng 1st century, kagaya ng nasa 16-18 ng Mateo, ay ang Iglesia Katolika. Bakit? Dahil yan ang official doctrine ng simbahan Catechism of the Catholic Church 811, this is the true soul, that the true Church of Christ is the Catholic Church. Inaamin na mismo ng pasugo nila. At talagang good boy pala itong mga nag-imprenta nito, no? Siguro ang nag-imprenta niyan si yung namatay na, yung ibinurol dun sa Quezon na dagsa-dagsang mga iglesia ni Manalo yung pumunta. Yes, Eranyo ba yon? Yung natakot ba kay Soriano? Yung hinamon ni Soriano, tanda ko yun, napanood ko yun ang mga bumira naman, itong sila Ramil Parba. At si Ramil Parba naman, kahihiyan ngayon ang nangyari sa kanya. Sapagkat nung 2017, nakipagdebate siya sa ating bagitong pari na si Padre Darwin, nabutata. Ngayon, ako naman ang humarap sa kanya, may naisagot pa? Wala. Yan ang tanda na yan mga yan ay panay dakdak lang, walang gawa. 3:18 ng uno ay talagang magagalit nito si Apostol Juan. Anong sabi? Huwag kayong iibig ng salita ni ng di laman kundi ng gawat katotohanan. Ano bang trabaho niya? Hindi ba't ministro siya? Ano ba tungkulin ng ministro? At tinanong ko sa kanya kanina, siya ba'y Kristiyano? Kristiyano. Ano bang tungkulin ng ministro at Kristiyano? Gaya ng binasa natin, hindi yata tinuro sa kanya ni Manalo sa 3:15 ng unang Pedro, inyong sambahin si Kristong Panginoon na inyong buong puso na handa kayo sa pagsagot. Ngayon nakita nyo, paano naging tunay na Kristiyano si Ramil Parba at mga ministro niya? Samantalang hindi man lang naituro sa kanila ng kanilang sugo at puno ang 3:15 ng unang Pedro na dapat lagi kang handa sa pagsagot. Sabi niya, nasa trabaho ka. Ano ba ang trabaho mo? Di ba't ministro ka? Ano ba tungkulin ng ministro? O ano ba tungkulin ng Kristiyano na sinasabi mo Kristiyano ka kuno? Na pagtanong ko sa iyo, umamin ka? Handa dapat sa pagsagot. Bakit? 15:2 ng unang Korinto. At sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo. Kung matyaga ninyong iingatan ang mga salitang ipinangaral ko. So, paanong paraan iingatan? Halimbawa, meron sa yung gamit, itong Biblia. Ipinahiram ko muna kay kapatid na JB. Kapatid na JB, ingatan mo to. Pag sinabing ingatan, ay talagang pahahalagahan mo yun. Itatabi mo yun kung saan ka pumunta. Kaya nga pag-iingat, hindi mo pwedeng maiwala yun. Gaya ng kaligtasan. Dahil may possibility iwala yan Ikalawang 1:18. Kaya palpak talagang itong mga Baptist na ito Pero hindi yan ang tema natin, mga kababayan. Ang tema natin, yung katuwagan at pagiging hindi Kristiyano ni Ramil Parba sapagkat hindi nakasagot sa ating tanong. Tayo ang tinanong. Nasagot naman natin. Bakit? Dahil yung tunay na iglesia ni Cristo sa Biblia, sa 16:16 ng Roma, in King James Version, Churches of Christ, dahil panahon pa lang ng mga apostoles nangalat na. Kaya meron sa Korinto, 1:1 hanggang 2 ng unang Korinto, si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa kalooban ng Diyos at ni Sostenes sa ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Meron na sa Roma, 1:7 ng Roma. Sa lahat ninyong mga nasa Roma, iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal. Tinubos na ng dugo, 20:28 ng gawa. Kaya ang sabi sa 9:31 ng gawa, yung mga iglesia ni Kristo na yon o yung mga iglesia ng Diyos, tinatawag na Ecclesian Kataholos sa Greek. Means universal o nanangalat, means Catholic Church. Kaya ang sabi sa Sagrada Biblia, basahin natin mga kababayan, Las Iglesias Católicas Apostolica Romana. Pakita natin kapatid na JB dito sa screen. Ayan, napakalinaw. Inimprenta ko pa. Anong nakalagay? Las Iglesia Católica Apostolica Romana. Kala ko ba ang Biblia originated in Greek? Bakit sa Latin kayo nagbabase? Tama. Bakit? Dahil itong Latin ito, ang pinagkuhanan nito, yung original translation sa Greek. Na Na Ecclesian Kataholos. Means universal na ang kahulugan ay Catholic o nangalat. Ayan, nasa Greek interlineal. Anong nakalagay? Ecclesian Kataholos. Kaya walang masama kung gagamit ka ng Latin, kung ang original na pinagbatayan ay yung original na translation ng Biblia in Greek. Dahil ang Biblia ay transliterated, originated in Greek, Aramaic, in Hebrew, in New Testament. Ano pinagbatayan natin? Yung Greek, na ang nakalagay Ecclesian Kataholos. Bakit Iglesia Katolika, hindi Iglesia ng Diyos, hindi Iglesia ni Kristo? Kaya nga nangalat Dahil mas matindi kung ikay lalabas sa pangalan ni Kristo. Dahil unang-una, sulpot ka nga,
na-registered ka nung 1914, 1980s, lumabas ka sa pangalan ni Kristo, baka ikaw na yung kinatuparan ng 24:5 ng Mateo. Basahin natin. Sapagkat maraming magsisipa rito sa aking pangalan. Tanong mga kababayan, ano bang iglesia na naitatag sa Pilipinas at hindi lang basta sa Pilipinas, kundi sa buong sanglibutan ang tinatawag sa pangalan ni Kristo? Hindi ba't napakadami? Kaya yun ang sinasabi ni Kristong mag-ingat tayo. Bakit? Sa 24, maraming magsisipa rin tong bula ang Kristo at bula ang propeta. At isa na sa kinatuparan niyan, si Manalo. At yung peke niyang Kristo at yung peke niyang iglesia na ayon sa referensya nating binasa ay kulto sa demonyo, maka-impyerno dahil kontra sa aral ni Kristo, automatically na antikristo ayon mismo sa 12:48 ng 1. Ngayon, isa pa sa pinupunan nila, mga kapatid, mga kababayan, ang nag-imbento daw ng pangalang Iglesia Katolika ay si Ignacio. Kaya daw ang founder ng Iglesia Katolika ay si Ignacio. Mali! Tama! Si Saint Ignatius ang nag-invented ng pangalang Katoliko. Pero tanong, saan niya binatay yon? Binatay niya yon sa Mebe 31 ng gawa na sa orihinal na Grego ay Ecclesian Kataholus, means universal. Ngayon, ano ba si Ignacio? Obispo. Ano ba tungkulin ng obispo ayon sa Biblia o sa tunay na iglesia? Sa 20:28 ng gawa, ganito ang ating mababasa. Ingatan ninyong inyong sarili lahat ng kabilang sakawan na kayo naman na magiginawang obispo upang takanin ang iglesyang sa Diyos. Ibig sabihin, ang tungkulin pala ng obispo yung pakanin ang iglesyang sa Diyos. Sa papaanong paraan? 22:1 ng Kawikaan, ganito ang ating mababasa. Huwag kayong iibig ng salita ni hindi naman kundi ng gawat katotohanan. At sa 22:1 ng Kawikaan, kasi ang unang binasa natin, 3:18 ng unang 1, ay ganito. Basahin natin. Ang mabuting pangalan ay maiging piliin. Kaya yung pala ang tungkulin ng obispo Sa 3:18 ng 1, huwag iibig ng salita ni nandilaman, kundi ng gawat katotohanan. At sa 20:28 ng gawa, ang karapatan ng mga obispo, gaya ni San Ignacio, pakanin ng kawan. Sa papaanong paraan, huwag iibig ng salita ni nandilaman, kundi ng gawat katotohanan. At sa 22:1 ng Kawikaan, ang mabuting pangalan ay maiging biliin. Bakit? Dahil ang simbahang Katoliko lang naman, o yung tunay na iglesia ni Kristo o mga iglesia ni Kristong nangalat, ayon sa Biblia, ang binigyan ni Kristo ng otorisasyon. Na ano? 16:19 ng Mateo, anumang ipahintulot mo sa lupa, ay ipapahintulot sa langit. Kaya yung mga iglesyang kontra na pangalan ng ang iglesia ni Kristo na Iglesia Katolika, walang otorisasyon doon. Wala si Kristo doon sapagkat hindi si Kristo nagtatak sa kanila kundi mismong mga founder nila na mga mukhang pera. Bakit? Dahil kung tatag ka ni Kristo, may otorisasyon ng iglesia mo dahil nananahan sa atin si Kristo. At yun mismo ang sinabi ni Kristo sa 16:19 ng Mateo na anumang ipahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot rin sa langit. Kaya mga kapatid, may karapatan tayo mag-declare si San Ignacio sapagkat siya obispo at ang simbahan ay may otorisasyon. At isa sa uri ng pagpapanukala dito sa lupa, sa 22:1 ng Kawikaan, yung pumili ng mabuting pangalan. Kaya kung idineclare at inimbento ni San Ignacio ang pangalang Iglesia Katolika dito sa lupa, ngayon ang Iglesia Katolika na kinaaniban niya bilang obispo ay may otorisasyon, idineclare ba sa langit o hindi? Idineclare. At hindi naman siya basta-basta magdideklara nang wala sa Biblia. Dahil inisip niya mabuti yon. Sinuri niya mabuti yon. Bakit? 34:16 ng Isayas, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. At hindi naman basta-basta magdedeklara ang isang obispo nang hindi niya pinag-iisipan. Kaya nga obispo May otorisasyon Maski yung simbahang inaaniban niya Tapos ito naman mga walang yung protestante na ito'y kukontra. Sinasabi nila, balahin mo ka. Ang itinayo ni Kristo Iglesia Katolika. O sige, paglabasa ko, talo ka na. Tapos ang diskusyon. Uwi ka na. Magkape ka na sa inyo. Pag hindi ko nabasa, magpapapugot ako ng ulo. Di ba? Ganun yun Tanong, meron ba tayong nabasa? Yung iglesia ng Diyos o iglesia ni Kristo kung saan kaani ba mga apostoles sa 3:15 ng unang Timoteo, 1:1 hanggang 2 ng unang Korinto, 20:28 ng gawa, 16:16 ng Roma, na ang sabi sa 16:16 ng Roma, mga iglesia ni Kristo o sa King James Version, Churches of Christ, nangalat. Kaya ang sabi sa 28:19 ng Mateo, yumaon sa bawat bansa
Kaya ang sabi ni Apostolo Pablo sa 9:31 ng Gawa, yun ang Ecclesian Cataholos na pinili naman ni San Ignacio para ipangalan sa simbahang Iglesia ni Cristo o Iglesia Katolika Apostolika Romana sa panahon ngayon. Sapagkat meron tayong otorisasyon. Sila wala. Kaya ito mga solas scripture. Samantalang mga apostol, di naman sola scripture. Dahil ang foundation and pillar of truth, 3:15 of 1 Timothy is the church, not the Bible. Dahil nangaral ng mga apostol, wala pa namang Biblia. Dahil na-compile ng Biblia yung year 4 o 5 AD ni Pope Damasus and Saint Jerome. Kaya mga kapatid, kayo na bahala, magsusuri pa ba tayo sa iglesia na yan? Yung ngayon alam na natin ang aral bulok. Lalo na itong si Ramil Parba, na hindi man lang makasagot sa ating tanong, kundi bagpus pinatay pa. Ano naman kung nasa trabaho ka? Tungkulin mo kasi ministro ka yun ang trabaho mo maliban na lang kung may sideline ka, ano ba sideline mo? Di ba? Ganun lang naman yun, mga kababayan, mga kapatid. Kaya magsuri tayo, gaya ng sinasabi sa 4:1 ng unang 1. Ngayon, kung alam na natin yung bulok nilang aral, kaya nga nang sinabi ko kaninang pinagkaon ako, huwag nyo nang suriin, baka mahawa pa tayo ng may itim na budhi nila. 15:33 ng unang Korinto. Huwag kayong padaya, ang masamang kasama sumisira ng magandang ugali. Kaya, muli mga kapatid, wala na tayong maraming oras, kayo na lang bahala magsuri. At ipagtanggol natin at magkaisa tayo gaya ng nasa 4:5 ng Epeso na isang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. Kaya magkaisa tayo sa pananampalataya, makipagbaka tayo at huwag tayong titigil sa paglilingkod sa simbahan. Kaya muli mga kapatid, mga kababayan, wala na tayong maraming oras, hanggang dito na lang po.